Ang kwento ay nagsisimula kasama ang pangunahing tauhan na si Sarah at ang kanyang ama. Si Don na nagmamadali papuntang ospital dahil may problema sa paghinga si Marie. Nagsimulang magpanik si Sarah nang huminto ang paghinga ni Marie. Sinasabihan niyang bilisan ni Don ang pagmamaneho. Nang makarating sila sa ospital, inutusan si Sarah ni Don na manahimik. Sa ospital, nagmadali ang mga paramedic para tulungan si Marie. Binigyan siya ng oxygen at para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang tanging natanggap nila ay isang flat na linya sa monitor. Ang kwento ay bumalik 20 taon na ang nakakaraan sa isang tila payapang pamilyang hapunan. Kasama si Sarah at ang kanyang kapatid na si Amy na kumakain ng hapunan kasama ang kanilang mga magulang na sina Don at Irene. Nag-iba ang atmosfera sa mesa nang ipakita ng ama ni Sarah ang kanyang mapanupil na ugali na hindi pinapayagan siyang magparty at ipinapakita ang kanyang pamumuno sa pamilya. Noong gabi, pumuslit si Sarah kasama ang kanyang nobyo na si Chris. Natuklasan ito ng kanyang mga magulang na walang laman ang kanyang kwarto at sinabing ito'y isang problema. Sa party, naging masaya si Sarah sa pagsayaw kasama si Chris na pumunta sa kanya at kinantahan siya ng awit na isinulat para sa kanya. Pinahayag nila ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Bumalik si Sarah sa bahay kinabukasan. Naghintay sa kanya si Don buong gabi. Nag-away sila at sinabi ni Sarah na sa sandaling magnegatibo 18 siya, aalis na siya sa pamilya ng tuluyan. Kinuwento ni Sarah sa kanyang ina at kapatid ang kanyang plano na maglakbay sa buong bansa habang nagtatrabaho para sa sarili. Ang kanyang ama ay narinig ang usapan at pumunta sa basement kung saan meron palang nakatagong lihim na kwarto sa likod ng isang bookshelf. 3 months later, nagtapos si Sarah. Sa isang usapan ni Sarah at kanyang ina, lumalabas na mas maraming oras na ginugol ng kanyang ama sa basement. Nang umalis si Erin sa bahay, inisahan ni Don si Sarah sa basement habang tinutulungan niya itong magdala ng isang kahon doon. Dinala siya nito sa lihim na kwarto. Sinabi sa kanya na ito ay isang bomb shelter na ginawa ng dating may-ari ng bahay. Kinandado siya nito sa loob ng kwarto at siya ay sumisigaw sa takot at humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, walang nakakarinig sa kanya dahil ang shelter ay soundproof. Nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan, tinawagan ng kanyang ina ang pulisya sa ika-4 na araw. Nag-visit ang kanyang ama at ipinaliwanag ang mga detalye ng kanyang pagkakakulong. Mula ngayon, kailangan niyang kitain ang lahat ng bagay na makukuha niya, kabilang na ang malinis na hangin mula sa bentilasyon. Bago umalis si Don, inabuso niya si Sarah. Dumalaw ang isang pulis sa pamilya at sinabing malamang ay umalis na si Sarah para sa kanyang plano na bumiyahe sa buong bansa. Hindi ito pinaniwalaan ng kanyang ina. Hindi naniniwala na aalis si Sarah nang walang paalam, lalo na bago ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Nag-iisa at natatakot, naalala ni Sarah ang gabi na kasama niya si Chris. Dumating si Chris sa bahay at nagsinungaling si Don. Sinabi niya na sumama siya sa kababata niyang si Steve. Sa ika-negatibo 21 araw ng kanyang pagkakakulong sa basement, ipinagdiwang niya ang kanyang ika-negatibo 18 na kaarawan at dinalhan siya ng kanyang ama ng isang cake at isang pulanit gown bilang regalo. Humiling siya ng orasan at sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa kanya upang gawin niya rin ito para kay Sarah. Kapag sumuway si Sarah, sinasaktan niya ito. Halos 1 taon pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, buntis si Sarah at biglang pumutok ang kanyang panubigan. Mag-isa niyang isinilang ang isang batang babae na pinangalanan niyang Marie. 4 na taon pagkatapos nito, buntis ulit si Sarah. Namumuhay ng dobleng buhay si Don, isa kasama ang kanyang asawang si Irene at anak na si Amy, at isa pa sa basement kasama si Sarah at ang kanyang anak na si Marie. Sa kabila ng pag-aalala ni Irene sa kalagayan ni Sarah, nais niyang mag-hire ng pribadong investigador, ngunit mariin itong tinanggihan ni Don. Bilang regalo para sa magandang pag-uugali, dinalhan ni Don ng tihi si Sarah at si Marie sa basement. Makaraan ng ilang panahon, nanganak si Sarah ng pangalawang anak na lalaki na kanyang pinangalanan na Michael. Isang gabi, ginawa ni Sarah ang kanyang nakakatakot na kwento ng buhay bilang kwento bago matulog, puno ng mga prinsesa at mga kabayanihan na kanyang inuulat sa kanyang mga anak. Bumisita si Chris sa kanilang bahay muli upang magtanong tungkol kay Sarah. Sinabi sa kanya ni Amy ang katotohanan na napagtanto na nagsinungaling si Don kay Chris. Nag-usap sila tungkol sa kung gaano kalupit si Don kay Sarah. Natakot si Amy na baka pinatay na ni Don si Sarah, batay sa kanyang personalidad at masamang ugali noong mga nagdaang panahon. Upang mapabilis ang oras, lumikha si Sarah ng mga imahinasyong pakikipagsapalaran para sa kanyang mga anak upang makalimutan nila ang buhay sa labas. Samantala, hinarap ni Don ang kanyang mga kasinungalingan kay Amy at Irene. Nagkaroon ng alitan at nagalit si Irene. Sinabi nitong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hanapin ang kanyang anak.
Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nahulog ni Don ang kanyang mga susi sa upuan. Kinuha ni Amy ang mga susi at pumunta sa basement upang maghanap ng mga palatandaan. Ngunit nakita siya ni Don, kinuha ang kanyang mga susi, at nagsimula silang mag-away. Siya ay galit at sinisisi niya kay Don ang pagkawala ni Sarah. Sa paglipas ng panahon, nagkaanak ulit si Sarah na pinangalanan niyang Thomas. Tahimik at kalmado si Sarah, napapayag niya si Don na dalhin ang ikatlong sanggol sa itaas. Sinabi niya na wala ng puwang para sa isa pang sanggol sa basement at wala siyang oras upang alagaan ito. Iniwan ang sanggol sa porch ng bahay upang matagpuan ni Irene. Naglagay ng sulat sa basket ng sanggol na waring isinulat ni Sarah, sinabi niya na ito ay kanyang sanggol at nais niyang palakihin ito ni Irene. Sa liham, ipinaliwanag niya na wala silang kakayahan, kasama ang kanyang nobyo, na alagaan ang sanggol sa basket. May isa pang liham mula kay Sarah na humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, si Don ang unang nakakita dito at binugbog siya ulit. Nagdaan ng mga taon sa kanyang pagkakulong, at ang mga bata ay nagdevelop ng kakaibang imahinasyon para humaba ang kwento ng kanilang ina. Sa ngayon, si Sarah ay nasa basement na sa loob ng 14 na taon. Si Marie ay lumaki na isang magandang dalaga na isang gabi ay sumubok ng makiw. Nang magpakita ng interes si Don sa kanyang kagandahan, sinabi ni Sarah kay Don na huwag guluhin ang kanyang anak. Hindi niya nais na siya ay abusuhin. Bilang kapalit, pinatay ni Don ang kuryente na nagbibigay ng malinis na hangin. Habang nag-aagos para sa hangin, ipinahayag ni Marie ang kanyang mga alalahanin na wala siyang mga kilala at wala siyang mga kaibigan. Sa kabuuan, napagtanto natin na wala itong alam na si Don ay kanyang lolo at ama. Ngayong malaki na si Thomas, nakita niya ang kanyang lola na umiiyak sa kwarto ng kanyang ina. Si Irene ay namimiss ang kanyang anak at nagsasalaysay kay Thomas kung gaano kahalaga si Sarah. Sa kasamaang palad, sa kabilang bahagi ng basement, nagsisimula ng bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa kisame. Umaakyat si Sarah upang tuklasin ang basang bubong. Gamit ang kutsara, kinukutkot niya ang kanyang daan patungo sa ibabaw, kung saan nagpapakita siya ng signal ng paghingi ng tulong. Isang kapitbahay ang nakapansin ito at kinuwento kay Don kaysa tingnan ito. Binugbog ni Don si Sarah kahit ito'y buntis. Ang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng sanggol. Habang siya'y umiiyak sa sakit, sa nangyari ang pagkamatay ng sanggol na inilibing ito ni Don sa hardin. Pinupuri niya rin si Thomas na ngayon ay isang malakas na atleta. Nang itanong ni na Marie at Michael kung kailan sila makalalabas, sinisi ni Don si Sarah sa kanyang masamang pag-uugali ang dahilan kung bakit sila nakakulong roon. Sa kabila ng patuloy na tanong ng kanyang mga anak tungkol sa kanilang buhay sa kanyang kaptibasyon, napilitan si Sarah na sumigaw sa galit at sirain ang lahat ng kanilang kasangkapan. Pagod na pagod, siya'y bumagsak sa lupa at naalala ang kanyang pinakamaligayang mga sandali kasama si Chris. Inilalagay ng kanyang mga anak ang isang kumot sa kanya at nililinis ang kanilang tahanan. Humingi sila ng paumanhin kay Sarah. Sa emosyonal na pag-uusap, sinabi ni Sarah sa kanila malalaki na sila'y upang marinig ang tunay na kwento sa likod ng kanilang buhay sa pagkakakulong. Sa ngayon, nalaman na ng mga bata na si Don ay namumuhay sa itaas kasama ang kanilang tiyahing si Irene upang tulungan sa pangangalagaan siya ng malupit na asthma attack. Nadarama ng mga bata na may mali sa kanila, pero tinutulungan sila ni Sarah. Sinabi niya na mahal niya sila at si Don ang may sala sa lahat. Isang taon ang lumipas, may insidenteng nangyari sa pagitan ni Don at Michael matapos insultuhin ni Don si Sarah at ang kanyang itsura. Ang pagkain para sa basement ay nirarasyon dahil may problema si Dawn sa trabaho. Di nagtagal, nawalan siya ng trabaho at naharap sa foreclosure. Sinubukan ni Don na patayin ang pamilya sa basement. Inikonekta niya ang usok ng exhaust ng kotse sa ventilasyon, subalit ito'y na-interrupt ni Thomas sa garahe na di alam na nagligtas siya ng buhay. Samantalang si Don at ang kanyang pamilya ay nagkakasiyahan sa barbecue sa hardin, si Marie ay nagkasakit at nahihirapang huminga. Tinanggihan ni Don na dalhin si Marie sa ospital. Sumamo si Sarah para sa tulong niya at nangako na walang sasabihin kahit na ano. Pumayag si Don at iniwan ang batang si Michael. Nakaraan na ang 20 taon ng kaptibasyon at nasa simula na tayo ng pelikula ng dalhin si Marie sa ospital. Si Sarah ay sobrang nag-aalala sa buhay ni Marie at tuwang-tuwa nang maligtas ito ng mga doktor. Nang humingi ng medical history ang nurse, sinabihan ito na ang kanyang anak ay homeschooled at ginagamot lang sa natural na mga remedyo. Binabantayan ni Sarah ang ospital, ngunit tila siya ay pagod at nawawala. Sa pagtatangkang tumakas, natapon si Sarah ng tubig sa mga medical form at nahiwalay kay Don. Ilang segundo bago makarating si Don sa kanya, naisipan ni Sarah na lapitan ang nurse at humingi ng tulong. Pumunta ang isang pulis upang kausapin si Don at kinulong siya ng pulisya.
Ipinahayag ni Sarah kay Marie na ligtas na sila at malaya. Puno ng mga pulis ang bahay at iniligtas si Michael pati na rin si Irene at Thomas, ngunit labis silang nalungkot nang makita si Michael na nahihirapang huminga habang inilalabas sa basement. Nakita ni Don ang lahat mula sa likuran ng sasakyan ng pulisya. Makalipas ang ilang araw, isang magandang tag-init, naglalaro sina Marie, Thomas, at Michael sa kabukiran habang binabantayan sila ni Sarah, Irene, at Amy mula sa porch ng bahay. Napansin ni Marie ang isang tao na papalapit mula sa driveway. Ito si Chris na dumating sa kanyang motorsiklo. Kasama si Sarah. Naglakad sila at nagsisi si Chris na hindi siya nagsumikap na hanapin si Sarah at naniwala sa kwentong kasinungalingan ng kanyang ama. Ibinigay niya kay Sarah ang isang regalo, isang pink na helmet na binili niya para sa kanya noong siya ay 18 taong gulang, noong sila ay nagplano na maglakbay. Sa wakas, masaya na silang magkasama habang sakay sa kanilang matagal nang inaasam na motorbike ride.